ito ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Sticking Closer Than a Brother. Do you have friends? Are you a friend yourself? That's a very important question. Today we're going to start a series of studies on the book of Proverbs. And we're going to select topics that Proverbs talk about. Kailangan natin ng wisdom. Proverbs are lifetime experiences and observation compressed in short sentences. Yung mga kasabihan, mga salawikain. Maging sa ating bayan, yung mga kasalawikain at mga kasabihan, dapat hindi yan mawala. Kasi it takes a lifetime of observation before a person could make a proverb. Para makuha niya yung rule o yung batas ng pamumuhay, ay kailangan ng mahabang karanasan. At isang nakakalungkot pong nangyayari, marami tayong mga salawikain at mga kasabihan ang nawawala na sa ating vocabulary. Nung araw, madidinig mo pa yan sa matatanda, pero ngayon, ang mga matatanda na ay yung bata nung araw, puro nawawala yung atin pong mga mayayaman na mga kaugalian. It takes a lot of experiences and observation, and it takes a lot of depth to be able to make a proverb. At yung pong book of Proverbs in the Bible was a great collection, generally ascribed to Solomon. But apparently, some other people have input into the collection. Kaya ito pong mga Proverbs na ito ay part of inspired Word of God, kaya dapat naman na atin pong gamitin sa ating buhay. There is a lot of foolishness going around in life. Lalong-lalo pag lagi tayong nakikinig ng radyo, nanonood ng TV, nagbabasa ng mga nonsense magazines, we are always constantly being assaulted by foolish ideas, by ideas of the world, by ideas of worldliness, by ideas of immorality. Kaya ang kailangan, meron po tayong dosage of wise sayings, of wisdom. Kaya ngayon po, mag-uumpisa tayo na magbulay-bulay on selected items concerning and coming from the Proverbs. Today we're going to discuss Proverbs on friendship. Heavenly Father, may you teach us to focus our attention on you today. Sa amin pong pagbubulay-bulay, sa aming pag-aaral, Panginoon, ng Book of Proverbs, turuan niyo po kami na makita kung ano po ang mga pagmamahal at pag-ibig niyo sa amin na isinama niyo ron sa aklat na ito at nang sa gayon maging kapaki-pakinabang sa aming buhay. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging sensitive to your voice speaking to us. Bagamat napaka-general, Panginoon, ang reading, turuan mo kami na magkaroon ng particular application in our lives. We believe, O Lord, that you love us and that you care for us. That's why you also would like us to have friends. This is one of your blessings. Panginoon, turuan niyo po kami na makita ang personal na turo ninyo sa bawat isa sa amin sa umagang ito. At nawa ang aming buhay ay maapektuhan in a very positive way by this discourse. Lord, you are our speaker, you are our teacher. We recognize no other God but you, O God of Moses, God of Abraham. And so we ask you to speak to your people. In the name of Jesus Christ, we reject all work of evil. We rebuke all plans of evil, and we drive away all presence or visitation of evil from our midst. And we welcome only your presence, dear Holy Spirit. Infill us. Double the anointing that you give us, O Lord, so that today we will get out of this hall changed, inspired, and blessed by you. Dear Lord Jesus, be the speaker. Let your will be done. We seek you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Friendship is probably one of the first important things that children learn. Kaya lang kung minsan after high school, especially after the latter part of college, naglalaho na kung minsan, kumukupas na yung pagpapahalaga ng mga tao sa friendship. At lalong-lalo kapag tumatanda na ang tao, nagpamilya na, na-isolate na siya from former friends,
Tapos ngayon, ang mga anak ay umpisa nang nawawala at nag-aasawa, at ikaw ngayon nabubiyudo o nabubiyuda, you begin to realize that you're alone. In fact, hindi natin kailangan makarating sa point na mabiyudo o mabiyuda o mag-asawa ang mga anak natin para ma-realize that there's a lot of aloneness in life. And probably this is because, and this happens because, we neglect a very important gift of God, and that is friendship. What are the benefits of friendship? Alam niyo po, meron akong kilala ng mga tao na parang ni isa, wala siyang masabing friend niya. Parang sabi niya, hindi ko alam kung friend ko, hindi ko alam, baka acquaintance, baka associate, but I cannot mention one name that I can say, ito talaga friend ko to. That must be a very sad life. What are the many benefits of friendship? Sabi sa Proverbs 17:17. Alam niyo po, kumbaga yung mga Proverbs ay mga bato-bato, mga buha-buhangin, isasala-salain natin ngayon, kukunin lang natin yung may kinalaman sa friendship. That's for today. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. So the friend here is called a brother also, because there's brotherhood in friendship. A friend loves at all times. Kaya napakaganda po ng benefit of friendship, love at all times. There's somebody who loves you, somebody that gives you love at all times. And you know why it is ascribed to a friend? It is not erotic love or eros, or the kind of love that husband and wives get into, or lovers, sweethearts get into. And why is it more general, this kind of friendship and the love that comes from friendship? Because erotic love, meaning the kind of love between opposite sexes which become, couples, can sometimes be hampered by adultery. At pagka nagkaroon na ng lamat ang samahan ng mag-asawa, ay halos hindi na maibalik-balik sa dati. Kaya ngayon, yung dati mong asawa can become an enemy. There is a very thin line between love and hate, that it is so easy to hate the one you used to love. Kaya nakikita po natin that friendship can offer the kind of love at all times that is not hampered by jealousy. Kasi yung mga sweetheart, sweet na sweet ngayon, ganyan naman eh. May kaibigan ka, magkakaroon kang sweetheart, medyo maneneglect mo yung friend mo, kayo naman mag-sweetheart, magnobyo, mamaya nagkagalit, nagselosan, o wala na kayo, o balikan na naman sa kaibigan mo. Kaya sabi ng mga tao, lovers come, lovers go, friends stay. Hindi naman ibig sabihin, huwag kayong magkaroon ng romantic love. But the point is, kung romantic love lang meron kayo, tapos wala kayong friendly love, you are in for disaster. Dahil mamaya, magkakaroon ka na naman ng mga disappointments sa iyong sweetheart, sa iyong husband, sa iyong wife, kanino ka na naman tatakbo, kanino ka na naman hihingi ng comfort and payo, dun sa kaibigan. Kumisan mas steady na anchorage ng emotion, kaibigan. Kasi yung ating mga love life, romantic life, up and down, up and down, up and down. And then yung friendship gives us a very steady anchor. I'm not saying that friendships are better than romantic love, but I'm saying this friendship makes all our other loves even stronger, and it gives us anchorage. So, friends can be more honest with each other. Because of the absence of jealousy, you can be more honest. Kung halimbawa, meron kang sweetheart, meron kang husband, there are some things that you don't even mention kasi magsiselos, kasi magagalit. Nate-threaten yung relationship. So, friends love at all times. A friend loves at all times. This is the Bible speaking, not some psychiatrist or not some advisor in a love column in a magazine. The Proverbs say, a friend loves at all times. Kasi mas unconditional ang love ng friend kesa sa love ko minsan ng sweetheart. Yung sweetheart, I love you if I'm number one in your life. I love you if you don't forget our anniversaries. I love you if, ang ganyan, ang dami. But ang friendly love, very unconditional. Kaya nakikita nyo, kahit matinatawag nating masasamang tao, kahit tinatawag natin ng mga prostitutes o mga drug pushers o criminals, meron silang friends. At yung friends nila ang nagbibigay ng complete acceptance. Alam ng kaibigan nila na ganito itong buhay nitong kaibigan ko, ganito ito, palit ng nobyo, palit ng asawa, pero kaibigan ko pa rin siya. Hindi ko po sinasabi na dapat tayong konsentidor. What we're saying is this, friendly love is unconditional. Kaya marami mga tao, closer pa sa friend kesa sa nanay o kesa sa asawa ko minsan. Kasi yung friend hindi naglalagay ng maraming mga kondisyones.
And of course, minsan sa high school and early college days, may mga kaibigan na nako-confuse. Akala siguro nila sweetheart sila. Kaya pag yung kaibigan nila, may ibang kasamang kaibigan, nagseselos din, nagaganyan-ganyan. Pero as you grow older, nawawala yun, yung tanong klaseng confusion. Kasi ang magkakaibigan, hindi dapat may mga ganyang klaseng jealousies. Kasi yung jealousy is part of an exclusive relationship. And friendship is not an exclusive relationship. You know, kahit maraming friends ang iyong kaibigan, it doesn't make you less of a friend and it doesn't take anything away from you. Nawawala lang yung kung sa sweetheart o sa asawa, yung meron siyang ibinibigyan ng ganong klaseng debosyon. At kung meron sa inyong matatanda na ganyan pa rin mag-deal ng mga kaibigan, may mga selos-selos, mga galit-galit, baka kayo nalilito. Baka meron kayong identity crisis. Ang kaibigan ay kaibigan, hindi sweetheart. Okay? Kaya dapat yan ilagay sa tamang lugar. At ang mga kaibigan, hindi dapat nagseselos sa sweetheart ng kaibigan. Ngayon, yung sweetheart nagseselos yun sa kaibigan ng sweetheart. Kaya nga, mas maraming pinag-aawayan, mas maraming factors na naglalagay ng strain sa relationship. And considering that a friend loves at all times, kaya less yung strain. So even our friendships have to be corrected. Tatandaan po natin yan. At kung may kaibigan kayo, nag-asawa na, bibigyan nyo yan ng ng lugar at ng space na siyempre may asawa na siya, distansya kayo ng konti. Hindi yung kayo pa rin lagi ang kasama, kayo pa rin lagi ang kabarkada. That's out of place. Because the love of a friend is always there kahit hindi kayo nagkikita ng 1 taon, 5 taon, 10 taon. You know that because you are friends, nothing changes between you. Kung minsan nga sa mga mag-sweetheart, 2-3 taon hindi magkita, nabubura na sa bokabularyo. Sabi nga nila, nearest is dearest. Pero sa mga kaibigan, hindi ganon. At kung kayo may mga kaibigan, alam nyo ang tibay ng friendship nyo, kahit 10 taon kayo hindi nagkikita, nasa ibang bansa siya, alam nyo magkaibigan kayo. At ang pagkakaibigan, isa yan sa greatest gifts of God because it gives you a very strong sense of security. Alam mo na may mga relasyon ka, may mga bagay sa iyong buhay na hindi nawawala at hindi natatanggal sa paglipas ng panahon. Ang kaibigan may gumraduate, hindi gumraduate, nag-asawa, hindi nag-asawa, nagkaanak o hindi nagkaanak, magkaibigan pa rin kayo. Wala siyang mga ganong klaseng kondisyon. At ano pang sabi ng Proverbs 17:17? Sabi, because a friend loves at all times and a brother is born for adversity. Therefore, friendship brings us help in time of need. Help in time of adversity. At alam nyo kung bakit kadalasan mas mahusay makatulong ang kaibigan kaysa halimbawa asawa, o halimbawa nanay, o halimbawa tatay, o halimbawa kapatid sa laman. Because usually husband and wives or family members are in the same boat. So if a person is in the same boat, paano ka naman niya sasagipin kung pare-pareho kayong lumulubog in the same boat? Samantalang yung friend mo is in another boat. Iba ang kanyang pamilya, iba ang kanyang economics, iba ang kanyang sitwasyon. Sa mga times na bumabagsak ka, siya ang mas kayang tumulong sa atin kaysa let's say asawa. Halimbawa, mag-asawa kayo, bigla ka nagkalugi-lugi sa negosyo, di ba pareho rin kayong walang pera? Pareho kayong gipit. It takes another person from outside of your boat to be helpful. Kaya yung help ng friend, iba yon. And the separation of the friend, na hindi siya masyadong naka-involve sa bawat detalye ng buhay natin, mabuti yon. This is a help because pag bumabagsak ka, hindi siya bumabagsak, kaya kanyang ibangon. Kung magkabuhol masyado yung buhay nyo lagi, na para kayong mag-asawa, paano kanya itatayo kung pareho kayong tumutumba? Kaya talagang may konting agwat, and that was designed to be helpful. So there's help in time of need and adversity. So what does it tell us? Kaya kayo may kaibigan para meron kayong inaabala. At kaya kayo kaibigan dahil willing kayong maabala. Alam nyo, may mga tao, they don't mind na maabala. They don't mind na magbigay, pero hindi sila humihingi ng tulong. Hindi sila nagpapagibik o humihingi ng saklolo kung kailangan nila, hindi nyo kaibigan yon. Ang tunay na kaibigan, yung willing na maabala at willing ding mang-abala. Hindi siya nahihiya. Kaibigan nga kita, sino nga abalahin ko kundi ikaw? Pero kung lagi tayong nakikinahi, huwag naman, nakakaya sa kanya, siguro hindi nyo tinuturing na kaibigan. Ngayon, of course, may mga tao naman na walang ginawa kundi mang-abala. Hindi rin kaibigan yon. Ito yung mga fake. Ito yung mga nagte-take advantage of the institution of friendship. But if you should bother somebody and you can go out to them say, oy, wala akong magamit na kotse, akin na nga ang kotse mo. Ganon yung at is ka kasi kaibigan mo eh. Sinong aabalahin ko? Sinong sesekwesteran ko kundi ikaw? Ikaw ang kaibigan ko. Diba? Kaya
willing ka rin na sinesequester niya yung mga gamit mo o mga kasangkapan mo dahil kaibigan ka niya. Kaya nga sabi, a friend is born for adversity. Kaya nga may kaibigan eh. Kaya sabi, nahihiya naman ako sa yung lumapit kasi needy ako. Kaya nga may kaibigan eh. Kasi darating yung time na needy ka. Importante po yan. So it is important that a friend is there. Yan pala yung sinasabi ng Proverbs 17:17. What about Proverbs 27 verse 9? Sabi dito, perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of one's friend springs from his earnest counsel. Yun pala ang isa pang benefit of friendship, earnest or wise counsel. Napakaganda daw ng advice ng isang kaibigan. Alam niyo kung bakit pinakamaganda ang advice ng kaibigan? Sometimes mas maganda sa advice ng nanay, sa advice ng asawa, o sa advice ng sweetheart. Kasi ang advice ng kaibigan, non-manipulative. Kadalasan, pag kaibigan ang nag-advise sa'yo, yun lang kapakanan mo ang iniisip niya, hindi yung sa iba. Kung minsan nanay ang mag-a-advise sa'yo, kawawang-kawawa ka na nga, api-api ka na sa iyong kapatid, tapos yung parang nanay mo, magtiis ka na anak, kapatid mo naman sila. Ibig sabihin, ang interest ng nanay mo, yung general well-being of the entire family, not your very personal well-being. Kaya may mga nanay, isasakripisyo ang isang anak para sa isang anak. Diba? Hut-hutan si kuya para kay isang anak patamad na hindi kumikita. Ganon. Ang advice ng magulang, generally, is for the well-being of all. At ganyan din naman, kumisa ng advice ng asawa, may mga vested interest yan. Huwag ka nang pumunta sa kumpanyang yan. Walang kwenta dyan. Yung pala, may maganda kasi doon na palakad-lakad na sexy at patingin-tingin sa'yo, baka mamaya magkaroon ka pa ng affair doon, kaya a-advise ang kanya ng ganon. Ang mga advice, minsan ng pamilya, ng asawa, may vested interest. Ina-advise ka, pero minamanipulate ka, hindi naman dahil masama siya o dahil galit siya sa'yo, kundi may iba pa siyang interest na pinangangalagaan liban sa yung personal na interest. Yung interest siguro ng pamilya nyo para ma-preserve ang pamilya nyo, o ikaw na yung i-sacrifice, ikaw na yung mag-sacrificial pawn, but for the sake of the family, somebody has to be sacrificed. Pero hindi ang mga kaibigan. Kaya kung minsan makikita nyo yung mga advice na very, very personal, although of course we don't agree with this, but let me just substantiate my point. Nakakita kayo ng mga kaibigan na ito, kawawang-kawawa ang kanyang babae itong mga kaibigan. Kawawang-kawawa yung kaibigan niya, losyang na losyang, kinakawawa ng asawa, tapos yung asawa ay may mga kirida left and right, at pagkatapos itong babaeng ito ay kawawa at dusa ng dusa, sasabihin naman ng kaibigan niya, why don't you enjoy life? Have an affair. But you know what I mean? It's an evil advice, but it is an advice that's very personal na ikaw lang ang mahal ko. Wala akong pakialam sa asawa mo. Kung ginaganyan ka niya, di mag-enjoy ka rin. Hindi natin ine-endorse yung payo na yon. Pero ang sinasabi ko, ang advice ng friend, laging kayo lang ang mahalaga sa kanya. Hindi iba. Hindi yun manipulative. Bihirang-bihira yung friend na mag-a-advise sa'yo na halimbawa, kagalit mo yung kapatid mo, magtiis ka na sa kapatid mo, sige na, magpagamit ka na sa kanya. Hindi, bakit mo ginaganyan ka ng kapatid mo? Bakit ka nagpapaloko dyan? Di ba ganun ang kaibigan? Yung talagang, tayo kasi yung mahal. Walang pakialam sa iba. Kaya dapat din tayo pong careful sa pakikinig sa payo ng kaibigan dahil sa pagmamahal nila sa atin, baka mali na yung pinapayo. But, hindi manipulative. Kaya sabi, the pleasantness of one's friend springs from his earnest counsel. But remember, the counsel should be earnest, wise. Kasi may mga unwise counsel ang friend. Dapat ini-screen natin yon. Pero yun ang advantage. Hindi siya manipulative. A friend's counsel usually places the friend's interest above all else. Kaya, mapalad ang isang taong may kaibigan. Napalad. Maraming magulang talaga nagpapayo sa anak, pero ang payo puro, magmartir ka, magtiis ka, sige magpakawawa ka. Laging ganon. Kaya, teka muna nanay, sino ba talaga ang mahal nyo dito? Ako o ang mahigaling nyong manugang? Bakit ba lagi na lang ako ang pinagaganit nyo sinasabi nyo magtiyaga at magtiis? Bakit hindi nyo i-correct yan? Kuminsan kasi nga, ang iniisip nila, the political equivalent or the political results of an advice. Ano sabi ng Proverbs 27:17? As iron sharpens iron, so one man sharpens another. And this is another benefit of friendship, sharpening. Magkaibigan, because of your very honest dealings with each other, because of your very spirited debates, can sharpen one another. Kasi hindi tayo nangingimi.
nasasabi natin ang gusto nating sabihin, nakakapag-eskrima talaga yan. And you are able to sharpen one another. Reason for reason, value for value. Proverbs 27:6. Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. So isa pa yan, nabigay sa atin ng friendship, wounds. Ba, napakasarap ng wound from a friend. Yung ikaw naman confident na confident, ang ganda-ganda mo, tapos sasabihin sa'yo ng friend mo, alam mo, mukha kang mascot. Ano ka ba? Saan ka nagtatrabahong fast food? Bakit ganyan ang itsura mo? Masakit, pero kailangan natin yung ganun mga advice. And a friend will tell you that. A friend will tell you that. Kaya pagka ganun, hindi tayo dapat sensitive. Ano ba naman to? Pinipintasan ako. Dahil, kesa nga yung iba, pinupuri ka, tapos pag likod mo, pinagtatawanan ka. Sabi, wounds from a friend can be trusted. Kung alam nyo, kaibigan nyo ang isang tao, tapos may sinasabi sa inyong masakit, pasalamat kayo. Kasi the other people will not take the risk of being what? Disliked because of their honesty. Alam nyo ba na napakahirap mag-disagree? Ang hirap maging honest. Ang hirap sabihin sa isang taong, alam mo, napakapangit na mga isinusuot mo, ba't di mo palitan yan? Di ba? Napakahirap nun. Kaya kung hindi kita mahal, babayaan na lang kita, at least hindi ka nagagalit sa akin. The wound of a friend and wounds from a friend can be trusted. So, yan pa ang isang advantage of friendship. Wounds and honesty, teaching and counsel. Meron po bang tao na nakakapunta sa inyo directly at sinasabing, what you did was foolish? Kailangan natin yon. Kaya kayo'y mataas ang ranggo, kaya kayo'y mayaman, kaya kayo'y matalino. Somebody walked into you and said, what you did yesterday was absolutely insane. Kaibigan nyo yon. Pagkakayang mag-disagree. Kawawa ang tao na wala nang may lakas ng loob na mangganon sa kanya. Kasi wala nang magko-correct sa kanya. And we all need to be corrected. Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. So another benefit of friendship, closeness, intimacy, loyalty. There is a friend who sticks closer than a brother. At totoo naman, di po ba? Lalo sa Pilipinas, totoo yan. Maraming mga kaibigan mas malapit pa kaysa sa sariling kapatid. Alam niyo kasi may isang kapatid, kakompetensya yan sa mana. O kaya meron kayong mga bitter memories of childhood na laging kanya ang magagandang laruan, inyo yung lata ng sardinas. Nilalagyan ng gulong ng gatas, lata ng gatas, inyo yung laruan na yon, yung kanya yung mga robot-robot. So may mga kumisan, mga sama ng loob na nadadala na hanggang pagtanda, hanggang libing. Kaya hindi madali para sa magkakapatid na maging close Kasi kung minsan, maraming mga itinatanim na sama ng loob sa inabahaba ba naman ang buhay ng isang pamilya. Kaya, sabi, there is a friend who sticks closer than a brother. That is a great benefit. People need friends. In God's love for you, God also likes you to have friends. Kasi alam ng Panginoon na maraming mga blessings, maraming mga advantages that only in friendship could be taken. What are the objects of friendship? Sino ba mga pwede nyo maging friend talaga? Di po ba? Saan-saan ba talaga pwedeng manggaling ang mga kaibigan? Unang-una po, syempre, the usual conventional friends. Yung mga kaibigan, mga kakilala, office mates, classmates, neighbors. Yan, talagang dyan ang malaking pwedeng panggalingan ng ating mga friendships. Sa mga business dealings, marami po tayong potential na maging friend. Alam nyo, kung minsan, hindi nyo manararamdaman yung may tao na ini-ignore kayo, tapos sasabihin nyo, naku, kung naging kaibigan mo lang ako, swerte mo. Diba? Pero, ini-ignore mo ko, you're losing a lot. Parang ganon. Kasi alam natin that we can give so much to a person. Sabi nga ng isang kanta, I have so much love to give, let me live, let me live. Marami talaga tayong love to give, but the point, one of the greatest disappointments in life is, when you have so much love to give and there's no one to give it to. But there's no one who's ready to receive it. And of course the other side of it is when you need so much love and nobody gives it. But everybody has so much love to give. Who can be the object? Usual people. But then I like to propose other sources of friends, and that is your brothers or sisters. In the family, may inahang kapatid ka. Yes, pwede rin yun. Bakit naman yung kapatid mo may kaibigan din? At mahal din niya ng kaibigan niya. Ibig sabihin, pwede rin siya maging kaibigan. Di ba? Kaya lang kumisan, hindi natin kino-consider pagkakapatid natin na gawing kaibigan.
Naku, imposible. Kilala ko yan. Yeah, bistado ko yan. But the point is, that is one great source. And very convenient too, dahil meron na kayong affinity, blood affinity, nandun na to begin with. So be a friend. But remember, in brothers and sisters kind of friendship, there should be equality. Hindi naman ko mo ate ka, lagi kayong ate, ikaw lagi masusunod, ikaw lagi akala mo superior. There's no friendship there. Kuminsan yan ang abala sa friendship sa Filipino families. Yung rank. Hindi ka na ngayon makapag-friendly with your kuya kasi kuya siya eh. Pagka nag-disagree ka, tahimik ka kasi siya ang kuya. Age and rank should be blurred by maturity among brothers and sisters. What do we mean? Kung kayo 10 years old, tapos may kapatid kayo 1 year old, definitely, ang laki ng gap nyo. Pwede ka talaga magpa-ate-ate, magpa-kuya-kuya. 20 ka na, siya ngayon ay 11, malaki pa rin ang gap nyo. Marami kang alam na hindi pa niya alam. So pwede ka pa talagang ating-ate o kuyang-kuya. Pero alam nyo, pag 30 kayo at 21 na siya, konti na lang ang alam nyo na hindi pa niya alam. Right? So dapat yung gap binabawasan. Hindi ka na masyadong ating-ate kung kumilos. Kung bulyawan mo yung kapatid mo, 21 years old na yon, akala mo nung araw pa na yun 11 at ikaw ay 20. At pagka kayo definitely 40 at yung kapatid niya 31 na, ano pa ba naman ang alam nyo na hindi niya alam? So pwede na siguro kayong nagnanaro na yung gap. Lalong-lalo naman kung 50 anyos na kayo at ang kapatid niyo ay 41 anyos na, baka mas marami nang alam sa inyo yon kesa kasi nag-uumpisa na kayong mawalayanin. Diba? Kung kayo 60 at siya 50 na, definitely, magkaka-level na kayo niyan. Kaya dapat, yung ating rango, akong kuya, akong ate, pag matatanda na tayo, yung paggalang natin sa matatandang kapatid, huwag mawawala. Pero, mas mabuti na huwag nating i-emphasize yun para magkaroon tayo ng pagkakaibigan. Yung kapatid mo, kasama mo sa buhay, nandun naman, di ba masarap na yun ang maging kaibigan? Kaya lang, hindi dapat yung mas matanda ako sa'yo, huwag kang sasagot. Yung nag-uusap na nun, isang 70 at 60 years old. Di ba? Kailangan, medyo umiiksi-iksi na yun. Nagiging na kayong pantay-pantay. At unless you are willing to do that, you will never have a friend from among your brothers and sisters. Then of course, there's another source of friendship na marami sa atin na i-ignore. Parents, tsaka offspring. Nanay ko, kaibigan ko, parang kakatakot yata yan, sabi ng iba. Pero pwede. But of course, kung nagde-develop ng friendship ang nanay at tatay o ang mga anak, hindi dapat nabablur yung yung pitagan, yung respeto. Meron talagang gap yan at hindi yan nabibridge kahit kailan, kahit kayo tumanda ng gusto. Pero nagna-narrow down naman yon. Lalo kung kayo may pamilya na rin, marami na rin kayo alam sa buhay, the birds and the bees, alam nyo na rin. So, nagna-narrow down na rin yung mga gaps na yon. It's important for parents to be friendly with their children. And it's important also for children to make attempts to be friendly with their parents. Yung nakakapagsabi kayo, yung at ease kayo sa isa't isa, it's a very, very important element of a family. At para mangyari naman yan, parents should not always preach. You know, one of the comforts of friends, when you are with friends, they don't always preach. Kung malungkot ka, di malungkot ka. Sige, malungkot ka dyan. Yung iba nga, nalulungkot ka, etong shabu. O nalulungkot ka, etong alak, yung binibili talaga yung lungkot mo. Kaya mali na nga yun, pero ang point ko, hindi ka dyan na-judge. Ang parents, lulungkot-lungkot ka na naman dyan. Ayusin mo nga mukha mo. Kaya ikaw ngayon, nakangiti kang ganyan, pero nalulungkot ka talaga. Hindi ko to friend, kasi hindi ako pwedeng maging ako eh. Diba? Because one of the important elements of friendship is acceptance. So dapat, mayroon din tayong ganong klaseng acceptance. Another source of friendships, elders and relatives. Kung friend nyo ang inyong mga matatandang tiya, mga tiyo, o ang inyong mga batang-batang mga pinsan, ang dami-daming sources of friends. Akala lang kasi natin yung peer group ang pwedeng panggalingan ng friend. Pero kung may friend kayo na ang tatanda na, halimbawa, friend nyo si Ka Luis Taruk, di ba? Yung makukwentuhan niya kayo ng mga ginagawa ng mga hukbalahap, ng mga 1950s, 1940s. Ang sarap-sarap na friendship yun. Tapos kayo rin magkakaroon ng fresh input sa kanyang mga values at pananaw sa buhay. Hindi lang laging peer group. It's important. And then there's another. This is the most important source of friendship. At dapat dito totoong-totoo. Yung asawa niyo. Kung may asawa kayo. Spouse. You should treat your spouse as a friend. Merong mga lalaki, ang galing-galing na makikipagkaibigan sa mga kabarkada, tapos parang siyama yung asawa. Di ba?
Yung iba ang pakikitungo sa kaibigan, estimadong estimado, polite na polite, pagkaasawa, binubulyaw-bulyawan at dinadagok-dagukan. Kung merong dapat na gawing kaibigan, yung asawa. Kasi yan talaga ang karamay-damay nyo sa araw at gabi, sa lahat ng oras, mula umaga hanggang gabi. Di ba? Yan talaga, kaya hindi yan dapat nine-neglect. You should be friendly with your spouse. Spouses should be friends. In other words, paano magiging totoo yun? Kailangan may acceptance din. May acceptance. Kumisa naman itong si babae, hanga na doon sa tinitingnan niyang lalaki dahil ang ganda-ganda ng damit, ang ganda-ganda ng tindig. Dahil kasama ang asawa talagang kulang na lang maglagay ng gano'n ng kabayo. Kasi magagalit yung asawa. Pero kung sabi, wow, ang ganda naman ng damit niya, crush ko yan or something. Alam niya naman yung hanga lang na gano'n alam niya naman yung masama at alam niya naman yung gusto at yung tama lang. Kung magiging kayong ganong honest, nagiging kayong friend. Ngayon, kung hypersensitive and hyper-jealous ka, you cannot be a friend. Kaya yung asawa naman, humahanga kay ganon, sa iba sasabihin, sa iba ka rin, uy, hanga ka rin ba kay ganon? Ang galing niya magdala ng damit, or something. Hindi sa'yo masabi-sabi, therefore, hindi ka kaibigan. Pero huwag na kayong masyadong humanga sa iba, Example lang yon. Marami pang mga ibang klaseng honesty ng friends. Halimbawa, eto kayo si babae, humihingi ang nanay nyo ng additional pampatrikula ng inyong kapatid. Nasasabi nyo ba sa inyong asawa? Dapat nasasabi nyo kasi dapat magkaibigan kayo. Ngayon, kung asawa ka, hindi ka nasasabihan, siguro something's wrong with you also. Baka ang damot-damot mo. Kaya pinaglilihiman tuloy. Kaya mahalaga, we know work out yun. You must create the climate of honesty and transparency because only in that climate can you be friendly with one another. Mabuting meron pang ibang tunay na friend, pero kung hindi yung inyong asawa ang inyong best friend, something's wrong. Dapat yung asawa ang best friend. Hindi yung iba pa ang kakutsaba ang pinaglilihiman asawa. Dapat kayong mag-asawa ang talagang very transparent to each other. Do not let age or economic or social rank or education limit your friendships. What you do not have, you find everywhere. Everywhere you have people who are ready to become friends. Kaya lang, both people are waiting for the other one to make the first move. Kaya kung minsan wala nangyayari. If you like to be having friends, we should be friendly. Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for man to be alone. Kaya hindi rin mabuti na nag-iisa tayo. Kahit kayo may asawa, meron kayong mga hindi masabi sa kanya, mabuting may kaibigan din kayo na masasabihan nyo. O hindi nyo masabi-sabi sa nanay nyo yung inyong mga sama ng loob. At least may nasasabihan kayong kaibigan, hindi kayo sumasabog bigla. Kasi mahirap yung walang outlet. Napakabuti nung may napagsasabihan. Kaya sa Amerika, tsaka sa Europa ngayon, kahit sa Australia, napakalaking industriya yung makikinig ka sa problema ng iba. Magbabayad per hour. Wala kang advice na gagawin, makikinig ka lang. Kasi iba yung nakakapagsalita. Di po ba kaya nga yung pressure cooker, naluluto agad yung nandun sa loob kasi hindi makalabas yung kanyang pressure. At subukan yung biglang tanggalin ang takip niya na sasabog sa mukha ninyo dahil ang daming naiipon sa loob na pressure. Hindi dapat maging ganon ang ating puso. Don't turn your heart into a pressure cooker. Kailangan nakakasingaw. Kailangan may kaibigan. And then I like to propose one great friend that you can develop friendships with. Of course, you know that. The Lord. How many of you have really considered the Lord as a friend? Kaya sabi naman niya sa John 15:15, I no longer call you servants. Instead, I call you friends. Isipin niyo yun, si Lord Jesus Christ, nakikipag-friendship sa atin. At siya talaga ang pwede nating itrato ng kaibigan. Pero ang kaibigan, siyempre, ginagalang. Kaya akala natin, friend natin si Lord, pero hindi natin yung ginagalang, then hindi tayo really friendly with Him. Kung minsan, di ba, may kaibigan ka, may asthma, ikaw naman smoker, so you don't smoke in the presence of this one, kasi may asthma siya. Na-offend siya, na-hurt siya ng smoke. Now, what are the things that we do that offends the Lord? Kailangan isipin natin, ay, hindi ko to gagawin kasi ma-offend si Lord, kasi kaibigan ko siya. It's important to develop this kind of respect for God. What we really have to develop is respect for God. Alang-alang sa Kanya. Kasi kung kayo, ba naman masama sa ganun, pwede ko naman gawin yun hindi naman ako nadadamage. O sige, pagpalagay na natin. Pero of course, hindi yun totoo. Pero akala natin, okay lang. Pero ayaw ni Lord, alang-alang sa Kanya, diwag. Kasi kaibigan natin Isinasaalang-alang natin ang Kanyang damdamin, ang Kanyang iniisip. Develop friendships with the Lord.
alam niyo naman sabi niya sa John 15:14, "You are my friends if you do what I command you." Hindi naman dahil gusto niya tayong idomina, kundi gusto niya tayong itama at gusto niya tayong mag-benefit fully from His blessing. So if you do what I command you, you are my friend. Yan ang binibigay sa atin ni Lord. So what are the requirements of friendship? Lahat ng minention natin kanina na pwedeng matanggap from friendship is also what is expected of you to give to the friendship and to your friend. Katulad ng love at all times. Hindi tayo dapat judgmental. Help at all times, and wise counsel. Iba naman yung judgmentalism, iba yung wise counsel. Ang kaibigan, kung kaibigan kang talaga, dapat meron kang wise counsel. Hindi mo lamang gusto na sumaya siya ngayon, iniisip mo rin yung pangmatagalan at yung overall niyang ikabubuti. And of course, another thing that is expected of us is to sharpen our friends. And then, to wound our friends when needed. Kailangan yon, and of course, our loyalty. There's one more thing, Proverbs 27 verse 10, "Do not forsake your friend." Meron pa kadugtong yun, and the friend of your father. But let's concentrate on the first one. Do not forsake your friend. Yung talagang friendship, walang iwanan. Tinutulungan mo. Hindi mo kinukonsinte, pero hindi mo siya pababayaan sa time of need. Di ba ang isang friend, naaalala nyo lang naman dahil dun sa mga times of need nyo, nandun siya. Kaya kung gusto yung maalala rin kayo, be there in people's times of needs. To have friends, you must be a friend yourself. Sa John 10:10, sabi ng Panginoon, "I came that they may have life and have it to the full." The Lord likes men to have fullness in their lives, materially and spiritually and emotionally. Friends fill so much vacuum in people's lives. Alam nyo, itinatanong ko kay Lord hanggang kaninang umaga, "Lord, ito ba dapat ang message sa pag-usapan namin ngayong umaga?" Kasi ang tagal-tagal na laging, pag nagpe-pray ako, "Lord, what does the church need to hear?" Laging bumapasok yung friendship na yan, dinedelay ko. Kasi parang meron akong hesitation. Marami pang mga doctrinal matters na kailangan i-discuss and that. But then finally, I gave in to that inner urge that it should be that. Because every Christian should enjoy life, and the Lord deems it best that it should be enjoyed more with friends. You should continue to develop friendships. Marami pong nagiging close friend, classmate nung high school o kaya college. Kasi yung mga elementary, medyo nakalimut-limutan na yun dahil nagkaroon ng high school na takpan, unless you still continue to live in the same village or town or barangay. Pero bakit po after college, marami nang hindi nagkakaroon ng bagong friends? Kasi meron tayong paniniwala na pag ang tao nag-asawa na, o nagre-raise na ng pamilya, o professional na, tumitigil na yung new friendships. Hindi po yun dapat. Kahit dapat tayo tumatanda na, we continue to make friends and we continue to be friendly. Dahil habang tumatanda nga tayo, unting-unting nalalagas yung mga tao sa ating paligid, di po ba? Dahil tumatanda na rin sila, ang balitaan na lang, "Uy, namatay na pala si ganon." Ganon ba? Ay, si ganon pala. Ang mga balitaan na ngayon ng mga pag tumatanda ka na, when you're above 60, pero, "Ay, namatay na pala si ganon." Ganon. Ikaw ngayon, kailan kaya ako naman? Gusto ko pa to live is Christ. Kaya ganon, kailangan may mga nakakapalit. You should continue to make new friends because all friends are all passing away. Unless you want to die na talagang alone and there's nobody there, kailangan mo yung bagong friendships. Hindi ko meron na kayong pamilya o may apo, hindi na kayo pwede mag-start ng mga bagong friendships. As we have said, from the conventional sources, and then from within your family, you can begin to make friends. So, friendship is a gift of God. The friendship between David and Jonathan is a classic example. Grabe ang friendship ng dalawang taong ito. Their friendship transcended family feuds. Hinahanap na nga ng tatay nitong si Jonathan, si David, para patayin. Ito pang si Jonathan na magsasabing, papatayin ka na, pumunta-punta ka na sa bandaron. Yung anak pa ang nagtatakip. Kasi meron silang covenant Meron silang friendship covenant. It was a friendship that transcended family feuds. It was a friendship that transcended personal interests. Alam nyo, at that time, dapat si Jonathan ang magmamana ng trono ng Israel kasi siya ang anak ni King Saul Pero, threat si David. But Jonathan did not let that threat become an issue in their friendship. Tumutulong pa nga siya lagi kay David. Alam niyo po, napakaraming ipinagawa ni Lord kay David. Great tasks.
to put up the kingdom of Israel and to put the kingdom on its feet and to do many, many wonderful things as king. And one of the tools that the Lord gave to David so that David could do that was a friend called Jonathan. Alam nyo naman, itong si David, kutak-kutak ang naging babae sa buhay nito at mga asawa at kung ano-ano. Pero, ang sabi niya sa 2 Samuel 1:26, nung namatay si Jonathan, I grieve for you, Jonathan, my brother. You were very dear to me. Your love for me was wonderful, more than the love of women. So pag pinagsama-sama mo ang lahat naging babae sa buhay niya, bale wala yung love nila compared to your love for me. O baka mga nagiging malisyosa naman kayo ngayon, tinatanong niya na, sino kaya sa kanila? Kuminsan kasi maraming mga friendships hindi nagbo-bloom dahil ang daming mga malisyoso around. No? Kayo nakakaalam ng puso niyo dapat kung magkaroon ng malisya or not, and dapat wala. The point is, it is possible for such kind of friendship. But it never got on the way. David was king. David had families and this and that. Of course, hindi naman dapat i-endorse na ang dami niya naging asawa. But only to emphasize the point, sa dinami-rami na naging babae sa kanyang buhay, sabi niya, your love for me was wonderful, Jonathan, more wonderful than the love of women. Huwag niyo namang ambisyonin at tabunan ang pag-ibig niyo sa inyong kaibigan kaysa sa kanyang asawa, okay? Ito naman ay kakaibang relasyon ng kaibigan. It's really classic. It's really wonderful to see that the Lord can support us tremendously by giving us a wonderful friend. So, be friendly but be wise in choosing. Alam niyo naman nasabi sa Bible, sa Proverbs 19:4, wealth brings many friends. Siyempre, pag mucho-mucho kayo, marami kayong kaibigan. Malalaman niyo yan pag wala na kayo. Kaya dapat, iingatan. At huwag din masyadong galante to the point that you buy people's friendship. Kasi kayo man mismo magdududa, kaibigan ko nga ba ito o hindi? Mahirap naman yata yung ganong feeling. Kaya maraming pera, paranoid eh. Pag merong nice sa kanila, nagre-regalo, dumarating sa mga birthday, tanong, ano kaya ang intention niya sa akin? Ano kaya ang kailangan niya sa akin? Kaya kumisan, mabuti pa ngayon, wala kayong masyadong pera. Ang kaibigan ninyo, alam nyo, tunay nyong kaibigan. Lalo kung kayo yung nangihingi pirme, nakakataya kayo na kaibigan nyo yon. Kaya lang, ewan ko kung kaibigan niya kayo. But it is important to have that kind of security. Ano pong sabi sa James? Or Proverbs 18:4 muna. A man of many companions may come to ruin. Hindi naman dapat ang dami mong kaibigan. A few quality friends will make life very, very wonderful. James 4:4, friendship with the world is hatred toward God. Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So hindi naman kung nakikipag-friends tayo with people, we become enemies of God na dahil mali na yung ginagawa natin o mali na yung sinasang-ayunan natin. Dapat, tama pa rin. Have you been making friends lately with your brothers and sisters, with your parents or offsprings, with your elders and relatives, and, if married, with your spouse? Have you been making friends with the Lord or plain acquaintances? Remember, friends multiply our joy and divide our sorrow. In silence, let us think of people that could have been our friends na nineglect natin, hindi tuloy na tuloy. At isipin din natin how people of God, like we are, can be better friends. Paano pa tayo mas makakapag-minister sa mga tao? Oo po nga, kailangan natin ng kaibigan. Pero sino naman ang nangangailangan sa atin? Isipin din natin yon. Dahil baka may mga nangangailangan sa atin na neglect natin because we have this all-sufficient kind of feeling. Just because we don't need people doesn't mean that they don't need us. So isipin natin ito na responsibility din natin to be friendly with people. In silence, let's allow the Lord to minister to us. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinabagatang Sticking Closer Than a Brother. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.